Tayo po ay may mga Biblia, ay balikan natin ang atin pong pinag-aaralan ng nakaraang linggo. Amen? Hallelujah. So, bakit nga ba tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon? At katulad ba ni Balaam, gaano natin kakilala ang Diyos sa ating buhay? Hallelujah. Tayo ba ay naglilingkod dahil lamang sa mga bagay tayo po ay naikinabang sa Diyos? Pinaglilingkuran ba natin ang ating po Panginoon dahil sa mayroon tayong pakinabang? O pinaglilingkuran natin ang ating po Panginoon dahilan sa tayo ay nagmamahal sa Diyos? Amen. Hallelujah. So, sana ang ating pag-ibig sa ating pong Panginoon ay huwag magbago, huwag magmaliw. Amen? Hallelujah. So, tingnan po natin ang sinasabi ng Bible. Sa verse 18 ng chapter 23 ng aklat po ng Bilang, sabi ni Balaam, binigkas ni Balaam ang ganitong pahayag, "Makinig ka, Balak, ikaw ay makinig. Pakinggan mo ang aking sasabihin." Hallelujah. Sabi ni Balaam sa verse 19, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Tingnan mo katabi mo kung tao. Sa napaka-specific ang binabanggit ng Bible. Ang Diyos daw ay hindi sinungaling tulad ng tao. Hallelujah. So, bawat sa atin ay tao. Amen? May mga point sa buhay natin na nakakagawa tayo ng kasalanan at ang pagsisinungaling ay sa Bible ay kasalanan. Amin po ba? Sabi nga po ng isang mangangaral, lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos maliban sa pagsisinungaling. Nandiyan pa kayo? Sabayin na po natin na nais pong ipakita at ipakilala ni Balaam kay Balak na kung sino ang Diyos na pumili sa bayang Israel. Diba? Sabi nga, noong nakaraang linggo ay paano susumpain ni Balaam ang isang bayan at mga taong pinagpala na ng Diyos. Pinagpala na ng Diyos.
So, dapat nating makita ang ating kalagayan, yung diferensya ng buhay mo sa buhay na hindi pa natin kilala si Lord. Na sa ating buhay ngayon, yan yung buhay ng simula na ating paglingkuran ng Panginoon. Yan yung buhay na pinagpala ng Diyos. Amin po. No? Hallelujah. Kaya, sabi ni Balaam kay Balak, kasi nga, ang senaryo dito, ang nais ni Balak, dahil sa takot na baka dumating sa kanyang bayan ang mga Israelita, ay pagpapatayin sila, no? Para i-conquer yung kanyang bayan, no? Yung bayan ng Moab, no? Siyempre, ang nakatira dito ay mga Moabita, no? Hallelujah. Parang Pilipinas, ang mga nakatira ay Pilipino. Nandiyan pa kayo? So sa Moab, ang mga tao nandun ay mga Moabita, Moabites. At si Haring Balak ay malaki ang kanyang pangamba. Kaya, nagsugo siya ng mga alipin at matatanda. Ang una, nagpadala siya ng mga sugo at nagpadala ng salapi para bayaran kung magkano man. No? Ang kabayaran, sumpain lamang ni Balaam ang bayang Israel. Hallelujah. Kaya, sa unang pagkakataon ay walang nangyayari sapagkat namagitan si Yahweh. Namagitan si Yahweh. Sa mga nangyayaring problema sa ating bansa, naniniwala ba kayo o naniniwala ba tayo na pwedeng mamagitan si Yahweh? Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Pwede. No? Kasi nga, kung ang bayang Israel naniniwala na sila ay piniling bayan ng Diyos at mahal sila ng Diyos sa kabila ng kanilang kasalanan. No? Sa kabila ng kanilang pagtalikod at paggawa ng mga bagay na hindi nais ng Diyos. Nagbago ba ang pagtingin ng Diyos sa kanila? Although, makita po natin mayroong mga consequence. May mga parusa ang Diyos. No? Pero yung pag-ibig ng Diyos at pagtingin ni Lord sa kanila, hindi po nagbago. Bakit? May covenant si Lord sa kanila. At yung covenant na yon ng Diyos, yung pangako niya, hindi niya sisirain yun. Bakit? Ang Diyos, sabi ng Bible, hindi katulad ng tao. Amen! Palapakan natin si Lord. Hallelujah! So, tingnan natin sarili natin bilang tao. Malimit na tayo po ay magkamali. Tayo po ay nagkukulang. Nakakagawa ng mga bagay na hindi nais ni Lord. Hallelujah. Pero, ang Biblia nagsasabi na ang Diyos na pumili at tumawag sa atin ay Diyos ng kahabagan at Diyos na punong-puno ng biyaya. Diba?
Pero wag natin abusuhin yung habag ng Diyos, yung biyaya ng atin pong Panginoon. Naligtas nga tayo sa biyaya ng Diyos eh. Pero wala tayong karapatan na abusuhin yung biyaya ng atin pong Panginoon. Alam ba natin? Kaya nga, pag tayo po ay lumayo at tumalikod sa atin pong Panginoon, totoo. Pag bumalik tayo, patatawarin tayo ng Diyos. Bakit? Mapagbiyaya sa Diyos at Ama na ating kinikilala at pinaglilingkuran. Pero, siyempre pag paulit-ulit na ating gagawin, hallelujah, paulit-ulit na ating gagawin, ano po, ang malibit nating mapakinggan sa mga ngaral, darating ang panahon na patitigasin ni Lord ang puso natin. Na hindi mo na maramdaman, kahit gumawa ka ng mali, ayos lang. Nandiyan pa kayo? Diba? Kahit hindi ka na pumunta ng simbahan, ayos lang. Hindi ka na konsensya, walang conviction sa'yo si Lord. Bakit? Unti-unti nang pinatitigas ni Lord ang puso natin. Diba? Kaya nga, yung mga taong tumalikod sa Panginoon, ang hirap bumalik. Kasi, yan ay katotohanan at karanasan ng maraming mga tao. Sa oras na tayo po'y lumayo sa atin pong Panginoon, at balikan natin kung ano ang mga bagay na ginagawa natin, mga bagay na magpapahamak sa atin, sigurado tayo doon. Diba? Wala na. Hindi natin maramdaman ang conviction ng Espiritu Santo ng Diyos. Hallelujah. Kaya, binigyang diin ni Balaam, kasi Balaam naman kung hindi pa siya nasaktan eh. Diba? Sabi sa kwento, nakita ng asno yung anghel na may tabak nandun sa unahan. Siyempre, nakita niya eh. So, ang ginawa ng asno, lumis siya ng daan. Kasi, yung asno mismo, natatakot kasi may tabak na hawak yung anghel. Hallelujah. Diba? Kaya, lumis siya ng daan. Nagalit naman si Balaam na hindi niya alam ang mga nangyayari. Hallelujah. Sa pilit niyang pinababalik doon sa daan, siyempre napipilitan yung asno dahil masakit yung palo na kanyang nararamdaman habang pinapalo ni Balaam. So, ang sabi ng Bible, tumayo ang anghel sa isang napakakipot na daan. So, pilit ni Balaam, pinalalakad ang asno. Kaya, ang ginawa ng asno? Nagpatibual siya. Lalong nagalit si Balaam. Diba? Kaya nagkaroon ng birbalan na konfrontasyon si Balaam at ang kanyang asno. Kasi pinaglabas ng sama ng loob yung asno sa kanya. Sa tanang buhay niya, pinaglingkuran niya na may katapatan si Balaam. Saan man niya gusto pumunta, dinadala siya. Diba? Pero nung time na yon, bakit? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 beses na pinalo ni Balaam ang kanyang asno. Ano sabi ng Bible? Hinayaan ng Diyos mabuksan ang bibig ng asno at nagsalita. 3 beses mo na akong pinalo. Hallelujah. Pinalo kita kasi ibig mo akong lukuhin. Diba? Sabi ni Balaam. Hallelujah. Pero ang ginawa ng atin pong Panginoon,
Inalaw ni Lord na buksan ang mata ni Balaam para makita niya kung ano ang mga nangyayari. Sa ating buhay, sa ating kalagayan at paglilingkod, may mga nangyayaring hindi natin nakikita. Amen. Hallelujah. Ang nakikita ng ating mga mata, literal na mga mata, ay yung natural lang na mga nagaganap. Hindi natin nakikita kung ano ang mga nagaganap, yung tinatawag na spiritual realm. Hallelujah. Katulad ni Balaam, hindi niya alam. Pero alam ng asno at nakikita niya kung ano ang panganib na nasa unahan. Tayo ba, alam ba natin kung anong panganib na nasa unahan natin? Di ba hindi natin alam? Hallelujah. Hindi natin alam yon. Kung ano ang magaganap mamaya, kung ano magaganap bukas sa buhay natin. Kaya nga, kailangan natin laging handa. Amen. Lagi nating inihanda ang ating sarili sa anumang magaganap sapagkat hindi natin alam. Maliban kung ipaalam sa iyo ng Diyos, ipaalam sa iyo ni Yahweh. Amen. Pwede naman Diba? Kung mayroong masamang magaganap sa atin, pwede namang ipaalam ni Lord. Makakita ka ng pangitain, panaginip. Bakit? May mga spiritual na panaginip na pwedeng ipakita sa atin para ikaw ay babalaan ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya nga, hindi alam ni Balaam ang mga nagaganap. Ngunit, hinayaan ng Diyos, buksan ng Diyos ang kanyang mga mata. Ang kanyang spiritual na mga mata. Kaya nga, mayroon tayong literal na mata, dapat may spiritual tayong mata. Amen? Na ang tinitingnan ng ating spiritual na mga mata ay ang mga bagay na spiritual at mga bagay na para sa Diyos. Amen? Diba? Kasi literal natin mata ang nakikita ito, mga bagay sa mundo. Yung mga pangangailangan natin, yung kakulangan natin, yung kahinaan natin, yung mga kasalanan. Hallelujah. Diba? Na ipinaparada ni Satanas sa mga tao. Kapatid, mga minamahal, so nung makita ni Balaam, may anghel doon sa unahan. Doon niya napagtanto kung bakit ito nagawa ng kanyang asno. Hallelujah. Bakit? Papatayin siya ng Diyos. Diba? Bakit ginawa ito ng asno? Alam ng asno, kapahamakan ang naghihintay kay Balaam. Nandun yung anghel napupuksa at papatay kay Balaam. Hallelujah. Kaya gustong iiwas at gustong dipinsahan ng asno ang kanyang amo. Amen. Hallelujah. Diba? Buti pa kayong asno may concern sa amo Ay, yung amo walang concern, walang malasakit, pinalo ba naman? Diba? Hallelujah. So makita po natin mga minamahal, napagtanto ni Balaam at nakita niya ang isang katotohanan patungkol sa Diyos na pumili sa bayang Israel at nagpala sa kanila. Hallelujah. Ano po? Sabi ni Balaam kay Balak, makinig ka. Hallelujah. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Ang Diyos ay di sinungaling. Tandaan po natin, unang bagay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoong Diyos. Amen.
totoo. Walang kasinungalingan. Ang salita ng ating Panginoon, sabi ng Bible, ano po? Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Diba? Yung isipan ng ating Panginoon, hindi katulad ng tao. Ang tao madaling magbago. Diba? Hallelujah. Ang tao daw ay parang panahon, madaling magbago. Nandiyan pa kayo? Dahil sa tagal ng paghihintay natin kay Lord, nagbabago ang ating pagtingin kay Lord. Diba? Napapagod tayo. Sabi nga po, sabi ni Pastor Ratilia, ni Apostol, sabi ni Raquel, Pastor, may Apostol, may prophet. Hindi lang tayo nasanay na mayroong apostol. Ang nakasanayan natin tawag sa mga pastor ay pastor lang. O di kaya reverend, bishop. Sa Bible, may apostol. Sabi ng Ephesians chapter 11, chapter 4 verse 11. Ano po? Ang Diyos ay naglagay ng apostol, propeta, ebanghilista, pastor at guro. So, si Apostol Rudy, sabi niya, waiting time, it is a precious time. Napakahalaga. Sa bawat mananampalataya, yung paghihintay kay Lord na panahon, ito yung pinaka-importante. Di ba nakakainip maghintay? Sabi nga, buti pa daw na ikaw ang hintayin kaysa ikaw maghintay. Pero, sa pagbabalik ng atin pong Panginoon, siyang nangako na babalik, kaya siyang hinihintay natin. Hindi naman tayong dapat hintayin ng Diyos eh. Hallelujah. Sino ba tayo? Tayo tao lamang. Diba? So, ang hinihintay natin yung pagdating ng ating Panginoon. Pagdating ng ating hari. Amen? Hallelujah. Diba, darating si Kristo bilang hari. Hello? Hindi siya darating bilang presidente lang. Siya'y hari ng mga hari. Diba? Pagkaalam natin na ang paparito'y hari, anong gagawin natin? Hindi natin maintindihan kung ano ang ating gagawing paghahanda. Bakit? Darating ang hari. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya nga, sabi ni Balaam kay Balak, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Kaya nga, ang Diyos natin ay Diyos na totoong Diyos. Bakit? Kasi nga, maraming Diyos na kinikilala ang tao. Nandiyan pa kayo? Diba? Kahit sa panahon ng mga propeta, sa panahon ni Elijah, may mga tao na iba ang kanilang paniniwala. Ang kanilang Diyos sa panahon ni Elijah si Baal. Diba? Paniwala ng mga Islam, ang Diyos nila ay si Allah. Hallelujah. At ang kanilang propeta ay si Muhammad. Diba? At si Muhammad, higit pa kay Jesus Christ sa kanila. Diba? Kapatid, mga minamahal. So, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang
Ang Diyos na pinapakilala ni Balaam, siya yung Diyos ni Abraham, siya yung Diyos ni Isaac at ni Jacob. May likha ng langit at ng lupa. Palapakan natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah! Kaya, totoo siyang Diyos. Hallelujah! Ang maganda po dito sa ating Panginoon at sa Diyos na ating pinagdilingkuran, hindi nagbabago ang kanyang isip. Di ba? Ang tao pag tumanda, iba ng isip. Nandiyan pa kayo? Pag nagtanda tayo, ang isip natin nag-iiba na rin. Hello? Diba? Nagiging mali-mali na tayo. Sana wag tayong dumating sa ganung point, ano? Na mali-mali ang isip natin. Meron kaming kamag-anak na pinsan ng tatay namin doon sa Romblon. Nung buhay pa, sabi niya, nung ako'y pumunta, sino nga na ikaw? Anak ako ni Poldo. Maya sabihin niya, sino nga na ikaw? Pag ganyan ang ating kalagayan, sino nga na ikaw? Diba? Kumbaga yung isip natin, iba na. No? Huwag saan dumating ang punto na pati pangalan ng anak natin, hindi mo na alam. Ano nga ang pangalan mo? Abay, kung ikaw anak, lagi tanong ng iyong nanay, anong pangalan mo? Sino ka nga? Di ba? Medyo masakit din. Bakit? Pag hindi mo naintindihan na yung kalagayan nila, magtatampo ka. Bakit? Pangalan mo, hindi niya alam. At ikaw mismo, na anak, hindi kanya kilala. Di ba? Ay ngayon, bata-bata ba tayo? Huwag naman sanang kalimutan ang pangalang asawa mo. Ano ang pangalang asawa mo? Saan ang asawa mo? Di mo may turo ng maayos. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, na hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ikaw at ikaw pa rin ang iniisip ni Lord. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, sino ba ang tao na iniisip ng Diyos? Sino ba ang tao na kinakalinga ng Diyos? Sino nga ba tayo? Sa harap ng atin pong Panginoon. Tayo lang naman ay mga taong nilikha ng Diyos na kawakis niya. Palapakan natin ang atin pong Panginoon. Amen! Kalarawan natin ang Diyos. Hallelujah! Nilikha ka ng atin pong Panginoon ayon sa kanyang wangis. Diba? Hallelujah! Kaya nga mga minamahal, ang Diyos di sinungaling tulad ng tao. Hindi nagbabago ang kanyang kaisipan. At ang pangalawa, sabi niya, ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Hallelujah. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ang gagawin niya. Amen. Minsan tayo ng mga tao, kung anong sinabi natin, minsan hindi natin kaya panindigan eh. Lalo na pagka medyo nahirapan tayo. No? Kung medyo iba ang nararamdaman natin, nagbabago din ang ating commitment kay Lord. Diba? Hallelujah. Minsan, kaunti lang nararamdaman nating sakit eh. Ay, naunawaan ni Lord, hindi mo na magsimba, masakit ang ulo ko eh. Hallelujah.
Kapatid, mga minamahal, kahit ano pang ating nararamdaman, kung mayroon tayong sakit, ayun ang kailangan natin kay Lord eh. Amen. Diba? Alam mo, kahapon nandun kami sa gawain. Ang lakas ng aircon nung lugar. Dami. Paikot yung auditorium, may puno ng aircon eh. Pakiramdam ko, para akong lagnatin eh. Ha? Kaya ngayon, sabi ko kay Pastora kanina, parang may lagnat. Na hindi ko maintindihan. Hallelujah. Pero siyempre, wala akong magawa, pastor ako eh. So, kailangan nandito ako. Bakit? Ay, pastor ako eh. Bahala na eh. Bahala si Lord. Partida yan ha. Kayo may naramdaman din kayo? Kapatid, mga minamahal, si Lord kung ano ang sinabi niya, paninindigan niya. Diba? Kaya nga, ang pangako ng Panginoon sa kanyang salita hindi niya tayo iiwan. Hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Ng mundo, ng sanlibutan. May dulo ba ang sanlibutan? Diba? Hanggang sa dulo eh. Kapatid, mga minamahal. Kaya nga, minsan ang iniisip natin, lagi sa sarili natin, ang dami nating problema, ang dami nating dala. Bakit para bagang pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, hirap na hirap tayo. Diba? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang ating pinaglilingkuran ay Diyos, hindi tao. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ayaw na ayaw ni Lord na tayo ay gumawa, magtrabaho, at maglingkod para lang sa tao. Kasi kung gano'n ang ating kaisipan, wala tayong pinagkaiba sa mga Pariseo at mga Eskriba. Diba? Ang kanilang ginagawa na paglilingkod, ang kanilang ginagawa na panalangin at pag-ayuno, pakitang tao lang yun. So ayaw ni Lord na ang kalagayan natin, kalagayan mo sa kanyang harapan ay katulad ng mga Pariseo, mga hipokrito. Andyan pa kayo? Kaya nga, mga minamahal, laging sinasabi sa Bible na yung ating pagsamba, gawin natin. Totoo kay Lord na ang ating pagsamba ay sa Espiritu at sa katotohanan. Diba? Worship the Lord in spirit and in truth. So, kailangan natin gawin, mga minamahal, ang mga bagay na ito na wala kang pakialam sa iba, wala kang pakialam sa ibang tao. Ang pakialaman mo habang ikaw ay naglilingkod, sumasamba sa Panginoon, ikaw at ang Diyos lang. Bakit? Ang tinitingnan ni Lord yung puso mo eh. Hindi yung gesture mo, hindi yung kung paano ka sumayaw, hindi yung paano ka pumalakpak, anong klase man yan, walang pakialam si Lord yan. Ang tinitingnan ni Lord yung puso mo. Tingnan mo natin si David. Diba? Nung makita ni David na ang Ark of the Covenant ay papasok na sa kaharian. Anong ginawa ni David? Hinubad niya ang kanyang kasuotan. Hinubad niya ang kanyang kasuotan bilang hari. At nagsimula si David na sumayaw sa presensya ng Diyos. Tingnan niyo ang isip ng mga tao na makamundo.
Katulad ng kanyang asawang si Michal. Nung masilip ni Michal si David na nagsasayaw sa harap ng mga tao, na hinubad niya ang kanyang damit bilang hari. Ano ang sabi ni Michal? Nasiraan ng bait ang asawa ko. Diba? Sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos, ang ginawa ni David, hindi niya maintindihan. Pero alam ni David sa sarili niya kung ano ang kanyang ginawa at ginagawa. Yun ay ginawa niya para kay Yahweh. Amen. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, pag nasa gawain tayo ng ating pong Panginoon, isang tabi natin sarili natin. Kalimutan mo sarili mo, ang isipin mo, yung mabigyan mo ng lugod ang Diyos. Galing sa puso natin. Amen? Kasi nga paglilingkod natin ay wala, nasa isip lang natin. Kasi linggo ngayon, isip natin linggo, simbakoy. At wala sa puso natin. Uwi tayong wala din. Diba? Uwi tayo sa bahay, walang dala. Bakit? Nagsimba ka dahil sa isip mo lang eh. Wala sa iyong puso. Ay ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas nating kalagayan. Hindi mahalaga kay Lord kung anong isip natin. Ang mahalaga kay Lord yung puso mo. Palapakan natin si Lord. Kaya nga, lagi ang prayer ni David, create in me a clean heart, O God. Nandito tayo para magpalinis kay Lord ng ating puso. Amen. Tandaan natin, sa oras at panahon na dumating si Kristo na hindi tama ang puso natin, kawawa tayo. Amen po. Kawawa tayo. Hallelujah. Bakit? Puso ang tinitingnan ng Diyos. Hallelujah. Puso ang tinitingnan ng atin pong Panginoon. Bakit si David na siyang napili ng Diyos para maging kahalili ni Haring Saul? Hallelujah. Hindi yung mga kapatid niya, sina Eliab, sina Abinadab, nung ipatawag ni Samuel kay GC ang mga anak niya, pinapila. Yung panganay, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Ilan ang anak ni GC? Diba? Si David, ang pinakabunso. Lahat ng mga kapatid niya pumila. Hallelujah. Ang isip ni Samuel, ay ito na. Guwapo eh. Hallelujah. Kaya ang Lord, hindi tumitingin ang Lord sa guwapo. Mga kabataan, mga dalaga. Ano tinitingin niya? Guwapo? Hallelujah. Si Lord hindi. Magandang lalaki si Eliab. Sabi ni Samuel, ay ito na siguro. Pero sinabi ng Diyos, hindi yan. Ang batayan ng tao kasi, panlabas. Amen? Lagi. Ang titignan ng tao, yung panlabas. Kung ano nakita sa iyo, maugustuhan ka ng ibang tao kasi, may pakinabang sila sa iyo. Diba? Hindi naman kinukonsider ng tao yung puso natin yung kabaitan natin. Lagi ang prinsipyo ng mundo, ang tao, kung may pakinabang sa iyo, okay ka sa kanila. Nandiyan pa kayo? Kaya nga, piliin natin ang totoong kaibigan. Totoong kaibigan, sa oras ng pangailangan, nandyan.
Sa oras ng kagipitan nandyan. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang sinabi niya sa kanya, ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Pangatlo, ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Hallelujah. Ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Tapat ang Diyos. Diba? Totoo siyang Diyos. Totoo ang kanyang salita. Tapat ang Diyos sa mga pangako niya. Hallelujah. So, mag-focus tayo. Si Lord may pangako. Si Lord may magandang plano. Amen. Diba? Magandang plano ni Lord sa kanyang mga anak. Hallelujah. Kung ano ang pangako ni Lord, tutuparin niya. Gagawin niya. Bakit? Pinili ka. Mahal ka ng atin pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Kaya nga, importante yung pagpili ng Diyos sa iyo at sa akin. Diba? Hallelujah. Sa kabila, tayo po'y hindi karapat-dapat, pinili tayo ng Diyos. Diba? Ang pagbabago naman ng ating buhay, iyan po ay gradual process. Diba? Binabago tayo ng Panginoon, araw-araw, binabago tayo ni Lord. Amen. Basta willing ka lang magpabago sa atin pong Panginoon. Kasi David pinili ng Diyos. Bakit? Nung matapos na yung mga anak ni GC na humarap kay Samuel para i-anoint, ang tanong ni Samuel, wala ka na bang ibang anak? Kaya, sabi ni GC, mayroon, nandun, nag-aalaga ng aking kawan. Sabi ni Samuel, ipasundo. Kapatid, mga minamahal, hindi sisimulan ang seremonya. Hallelujah. Ang anointing na gagawin ni Samuel hanggat hindi dumarating si David. So, pinasundo si David doon sa ilang na nag-aalaga ng kawan ng kanyang ama. Pagdating ni David, ano po? Nang makita ni Samuel, hallelujah, mapula-pula ang pisngi ni David. Siyempre bata eh. Magandang lalaki din. Hallelujah. Kaya, sinimula ni Samuel ang pagbuhos ng langis kay David bilang hari. Alam niyo mga minamahal, kailan nangyari si David ay in-anoint? Ang tawag po doon is kingly anointing. Bata pa siya. Hallelujah. In-anoint na ni Samuel. At the same time, si Saul pa ang naghahari. Pero, kapatid mga minamahal, inalis na ng Diyos ang kanyang espiritu, ang kanyang presensya kay Saul, at pinilipat, mga minamahal, kay David ang pagiging hari. Bakit? Ano ang nakita ni Lord? Ang puso mayroon si David. Diba? At yan ay kinonfirm sa Biblia. At binanggit pa mismo sa aklat na mga gawa. Ang sabi ng Bible, nakita ko kay David. Si David ang taong malapit sa puso ko. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Bakit? Si David ay may puso na marunong kumilala ng kanyang pagkakamali. Puso na handang magpabago sa Diyos. Puso na handang magpalinis sa Diyos. Hallelujah! At puso na handang magpagamit
sa Diyos. Ang tanong, tayo ba ay may puso na handang magpagamit kay Lord? Kanina, ulit-ulit binabanggit ng mga nakasama kahapon sa gawain, yung kawayan. Siguro magtatanong ka, ano yung kawayan? Bakit puro kawayan yung kanilang, alam niyo mga minamahal. Siguro kahit paulit-ulit na banggitin yung kawayan sa mga mensahe ni Apostol Ratelia. Hindi ka magsasawa na pakinggan. Kasi para yung kawayan ay totoong may buhay. Di ba may buhay naman talaga kawayan eh. Sino nakita ng kawayan? Yan, kawayan, pag may bagyo, kaya siya, kakaway-kaway lang. Kaya pagamihan, yung dahon ng kawayan na may tinik, ang tawag namin sa amin ay anunoo. No? May tinik. Malit ang dahon nun, pero pag humangin siya, talagang maingay. No? Maingay talaga. Parang kung titignan mo, parang nakakaaliw. Kasi hapay-hapay yung kawayan. Tapos yung dahon niya ay nagkikiskisan, maingay. Yung kawayan na binabanggit, yun ay tanim ng isang hari. Yan. Pagsilip ng hari sa kanyang terrace, nakita niya yung tinanim niyang kawayan. At tinanong niya at sinabi niya doon sa kawayan, kawayan, po, kamusta ka? Mabuti naman. Gagamitin kita, kawayan. Opo. Sabi ng kawayan. So ilang beses na sinabi ng hari sa kawayan, gagamitin kita. Diba? Kaya nga tayo, ang kawayan, maraming gamit yan. Sa probinsya lalo na. Importante ang kawayan. Gagamitin kita. Opo. So, nakahanda ang kawayan na magpagamit sa hari. Opo. So, nung uli, sabi ng hari, para magamit kita, kailangan kitang putulin. Siyempre na rin ang kawayan, putulin eh. Kaya ang tugon ng kawayan, medyo garalgal na. Parang hindi na. Siyempre putulin nga eh. So, kumuha ng palakol ang tawan ng hari para putulin ang kawayan. Bawat hampas ng palakol sa kawayan, sumisigaw ang kawayan, aray! Hindi ka mag-aray yan. Diba? Ang totoo, yung mga pananim, hindi naman yan makapagreklamo eh. Pero every time na tagain natin sila, masakit din yan eh. Diba? Parang langka. Sabi ng matatanda, ang langka, para daw mamunga, tagain mo yung puno. Pag tinaga mo yung puno, hindi ba nagadagta yun? Kung sa tao, nagadugo yun eh. Hindi man makaray, pero may buhay yun eh. Masakit. Pero dahil ang purpose, para mamunga, kailangan mo siyang tagain. So ang kawayan, nung tagain ng kawal, sumigaw ng, aray! Ay, hindi naman yun maputol sa isang taga lang eh. Ulitin pa yun. Diba?
Di bali ko isang taga lang. Isang aray lang yon. Ay marami. Aray! Siyempre masakit. Ikaw nga tagain. Diba? So, para magamit ang kawayan, una, putulin. Kasi, magpagamit ka eh. So, anong kailangan? Para magamit ang kawayan, putulin. Amen! Kaya ang mensahe doon, ng apostol, sa buhay natin, maraming bagay na dapat putulin si Lord. Amen? Pastor, ano yun? Sabihin ko? Para magamit tayo ni Lord, huwag tayo magpahuli sa gawain. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag ka na magpa-late. Hinaan mo lang. Hallelujah. Alam niyo, totoo mga minamahal, sabi nga ni Apostol kahapon, kung ako'y nagsasalita dito na wala yung mantle ni Lord na ibinigay sa akin, magagalit kayo sa akin. Pero alam niyo mga minamahal, lahat ng tao na nandun, na nakarinig ng mensahe niya, salip na magreklamo at magalit, walang magawa kundi umiyak. Bakit? Totoo eh. Sa buhay natin bilang Kristiyano, totoo. Bago tayo magamit ni Lord sa Kanyang kaharian at sa Kanyang gawain, maraming dapat putulin. Mga kabataan, mga musician. Bilanggit niya mga musician eh. Mga musician, mga mayayabang yan. Pag tumutugtog sa church, alam niyo mga minamo, totoo. Pagka ang mga manunugtog sa church, pagka marami ng alam, at umiral ang kayabangan, doon masisira at mawawala ang anointing ni Lord. Amin po. Kaya dapat namang musician dito nakaupo sa unahan. Nandyan pa kayo? Kasi makita po natin mga minamahal. Kaya nga, ganun na lang yung pag-aray ng kawayan. Sakit niya eh. Alam, pag may mga bagay na pinuputol, kahit ang ubas, para dumami ang bunga, kailangan putulan ng sanga. Di ba ganun din tayo? Marami tayong maraming mga bagay sa buhay natin na dapat isurrender natin kay Lord. Lord, putulin mo ito. Di ba? Yung mga pangit nating pag-uugali, ipaputol natin kay Lord. Amen. Hallelujah. Yung mga pangit nating pagsasalita, ipaputol natin kay Lord. Kapatid, mga minamahal. Nais ng atin pong Panginoon na gamitin tayo. Hindi ibig sabihin pag ginamit ka ni Lord at pagpagamit kay Lord, mahirapan ka sa buhay. Hindi. Amen. The more ka nga pagpapalain ni Lord eh. Di ba yun naman ang hangad natin sa buhay? Amen. Tayo naglilingkod para ano? Para sa paglilingkod natin. Ibibless tayo ni Lord. Amen. Pero higit sa lahat, gusto ni Lord, gamitin ka. Gamitin tayo ng ating Panginoon. Pero bago nga tayo magamit ni Lord. At bago tayo maging kagamit-gamit kay Lord, maraming bagay
na dapat maputol sa atin. Kaya yung kawayan, sabi niya, opo. Opo. Nung putulin na, opo na eh. Parang ayaw na niya. Diba? Ganon din tayo minsan. Opo. Hallelujah. Kaya, tinaga. Aray! Hallelujah. So, natumba ang kawayan. Nang matumba ang kawayan, po, mahina na ang buhos ni kawayan, naputol eh. Para magamit kita, kailangan tanggalan ka ng mga sanga. Diba kawayan, dami sanga? Yung may tinik na kawayan, bawat buko yun may sanga yun eh. Mula sa puno hanggang doon sa dulo. Bawat tanggal. Aray! Kawayan. Bakit, Kirsten? Masakit? Aray! So, malinis na. Tanggal ng sanga. Kawayan. Po. Para magamit kita, kailangan biyakin ka. Hallelujah. Biyakin. Alam niyo mga minamahal, kaya nga ang ganda eh. Gusto ni Lord na yung buhay natin, yung pagkatao natin, ay wasakin talaga niya. Kasi hindi tayo magiging bago. Hindi lalabas yung totoong pagiging anak mo ng Diyos. Hindi pa, hanggat hindi ka nasisira, hanggat hindi ka nawawasak. No? Kaya nga, kailangan daw ang mananampalataya dumaan talaga sa apoy. No? Kasi yung apoy, ang siyang magpupurify sa atin para ikaw at ako ay lalabas na totoong anak ng ating pong Panginoon. Dadaan ka sa mga pagsubok, dadaan ka sa mga pag-iinsulto ng ibang tao, pagtatawanan ka, i-reject ka nila. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Kaya nga, nung sabi ng hari kawayan, bago kita magamit, kailangan na kitang biyakin. Kaya biniyak ang kawayan, sigaw uli ang kawayan. Aray! Siyempre mahina na. Kapatid, mga minamahal, nung mabiyak ang kawayan, ang ginawa ng hari para magamit at makapaghatid ng buhay. Dinala ng hari doon sa bukal, inilagay ang kawayan at ginawang alulod ng buhay at biyaya para sa marami. Amen? Ganon din tayo. Ganon ang ating kalagayan. Amen? Para magamit tayo ni Lord, kailangan sirain ng Diyos ang prinsipyo natin. Hallelujah. Nakita po natin, mga minamahal, yung kahalagahan ng kawayan para lang makapaghatid ng tubig at ang tubig ay buhay sa iba para mabuhay din sila. Diba? Tayo na mga mananampalataya. Pwede tayong gamitin ng atin pong Panginoon. Pero ang tanong, handa ba tayo? Sa maaring pagdaanan natin na mga pagsubok,
na pahintulutan ng Diyos. Kapatid, mga minamahal. Kaya nga, kahapon, na nandun po kami, yung aking panyo na ganito, parang yung sipon ko at luha naghalo na eh. Bakit? Sa totoo, sa buhay natin at sa ating kalagayan, kung wala ang presensya ng Diyos na sumasama sa atin, mapapagod tayo. Mababurn out tayo. Mabuburing ka. Bakit? Wala si Lord. Wala ang presensya niya. Hallelujah. Kaya nga, nang sinabi sa amin na kailangan namin pumunta at umaten. So umaten po kami, kasama yung ibang mga kapatiran. Kasi kung sumama pa kayo, maglakad na kayo. Nagpa-uwi, may isang sakyan po kami. Ang problema, may pumunta ng Batangas si Naman Joseph, kaya nasira siguro yung Avanza dahil overloaded kami. No? Bahala si Brother Mark doon. Hallelujah. Kaka mag-commute na lang kami. Paglabas ng Pateros, ay dandahan lang tayo, Pastor. Ay kako, dandahan lang talaga. Traffic na ito eh. Kaya, kung makareklamo lang yung sakyan eh. Pero, kita niyo, si Brother Mark, kailanman di nag-testimonian dito sa harap. Sa unang pagkakataon, nakatin siya ng revival of worship eh. Tumayo siya dito sa harap eh. Alam niyo yon, mga minamahal, yung trabaho ng Diyos sa tao. Amen? Kasi nga, pwede kang i-transform ni Lord eh. Amen? Na kung dati hindi ka marunong magsalita, tuturuan ka ni Lord. Amen? Anong gusto natin? Pairalin natin habang buhay ang hiya sa sarili natin? Diba? Na kahit na manalangin, kahit magpatotoo, ayaw mo, ay kailan ka pa magpatotoo kung rapture na? Ay wala nang panahon. Sa langit daw, mahabang pila. Diba? Mahabang pila dun para magpatotoo. Kaya, alam niyo mga minamahal, ngayon pa lang, sanayin natin sarili natin. Amen. Hindi naman hinahanap ni Lord yung kaalaman natin, yung alam natin sa sarili natin. Hindi kailangan ni Lord yan eh. Amen. Yung diploma natin, hindi kailangan ni Lord yan. Ang kailangan ni Lord, totoo ka sa Kanya. Amen. Totoo tayo sa Kanya. Hindi kailangan ng Diyos, marami tayong alam. Ang kailangan ni Lord, yung puso natin na handa na magpagamit sa Kanya. Amen? Sige po, tayo po'y tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, may prophecy sa Pilipinas. Diba? Hindi lang yung mga trahedya, mga problema ng bansa natin. May mga prophecy sa bansa natin. Magkakaroon ng revival sa bansa natin. At ito'y nagsisimula na. Kapatid, huwag kang magpahuli. Darating na si Lord. Sabi ng Bible, sa huling panahon, ibubuhos ng Diyos ang the latter rain and the former rain of the Holy Spirit. That is revival.
Amen? Revival. Kapatid, mga minamahal, panahon na para tayo gumising. Panahon na para palakasin natin, sabi ng Biblia, ang ating mga lupaypay na mga pangangatawan. At pagalingin ni Lord ang mga paang nalinsad natin. Kapatid, mga minamahal, dami nating nararamdaman spiritually. Minsan, parang hirap tayo sa mga gawain ni Lord. Bakit? Pinay tayo eh. Hallelujah. Pero pwede ba sa pagkakataong ito, unahin natin si Lord? Pwede ba sa mga pagkakataong ito, sabihin natin kay Lord, hingin natin ang tawad kay Lord, ang lahat ng ating kakulangan sa Kanya. Hallelujah. Glory, glory to God. Great is the Lord, most worthy of praise. The city of our God, The holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Lord, we want to thank you for the words you've done in our lives. And Lord, we trust on your unfailing love. For you alone, For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Minsan pa. Hallelujah. is the Lord and most worthy of praise. Oh, The hallelujah. city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Oh, Jesus. Great Is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. He hates us against the enemy. Oh, we bow down. We bow down on our knees. Oh, Lord, we want to lift your name on high. And Lord, We want to thank you for the words you've done in our lives. And we Lord, trust in your unfailing love. For you alone, for you alone our God eternal, throughout earth and heaven above. Minsan pa, great, great is the Lord, and most worthy of praise. hallelujah. The city of Ngayong our umaga po, God, bago the tayo tuluyang holy umuwi, place. lumabas ng simbahan ito, inalayahan ko ang bawat isa sa lugar nito. Dito sa unahan, hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Gusto nating lumuhod sa Panginoon, gawin natin
gusto natin umiyak kay Lord, gawin natin. Tinitingnan ka ni Lord. Nakatingin si Lord sa iyo. Hallelujah. Iakbang mo ang iyong paa tungo dito sa unahan. Hallelujah. Nais natin magpagamit kay Lord. Gawin po natin. Hallelujah. Yes. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through on earth and heaven above. Hallelujah. Sige po. Simulan po natin. Sama-sama tayo manalangin ngayong umaga. Hallelujah. Sige po. Gusto natin pumunta sa unahan, sa altar. Ating commit ang ating buhay at sarili sa harap ng ating pong Panginoon. Habang ating pinupuri, pinapasalamatan ang ating Panginoon, inaawitan, kausapin natin si Lord. Hallelujah ngayong umaga at ang Diyos ay nakikinig sa atin. Hallelujah. Holy Spirit, follow me now. Hallelujah. I need your anointing, come in your power. Yes, Lord. Hallelujah. I love you, Holy Spirit. Hallelujah. Captivating my soul. Yes, Lord. Every Hallelujah. day I Oh, go to love glory, you glory to God. Sige po, huwag po tayong mahiya. Holy Spirit, Huwag nating tingnan ang iba. Tingnan natin ang sarili natin. Ipikit natin ang ating mata at tumingin tayo kay Lord ngayong umaga. Sige po, lumuhod po tayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Amen. Taas natin ang ating kamay sa ating pong Panginoon. Hallelujah. I'm reaching for your heart. Hallelujah. You hold my life in your hands. Oh, glory, Drawing glory me to God. closer to you. I feel your Oh, power in you. Nothing compares to this Hallelujah. place where I Yes, can see you Jesus. face to face. Narinig mo, Panginoon, I worship ang daing at panalangin ng iyong mga anak ngayong umaga. Hallelujah. Yes, Jesus. Holy Spirit, Patuloy, Panginoon, na hipuin mo ang kanilang mga buhay. Tatagpuin mo ang bawat isa ngayong umaga. Dakilang Diyos. Hallelujah. Oh, glory, glory to Jesus. I love you, Holy Spirit. Thank you, Lord. You're Hallelujah. captivating my Oh, soul. rab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 anda. I grow to love Yes, you more. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Come, Holy Hallelujah. Spirit, follow me now. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I need Hallelujah. your anointing. Oh, Come in glory, your glory to Jesus. Thank you, Lord. I Pinos ka love sa you, buhay ng Holy iyong mga Spirit. You're Hallelujah. captivating my Gamitin mo, soul. Panginoon, ang bawat isa ayon sa nais mo. Ano man dakilang Diyos, ang aming pinagdadaanan at pagdaanan, Lord God, masakit man, Panginoon. Lord, willing kami na magpagamit sa inyo, dakilang Diyos. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Oh, Where I can see your face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I Hallelujah. worship you in spirit Thank you, Lord. and in Hallelujah. truth. Yes, Jesus. Reaching for Hallelujah. your heart. You hold my life. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa presensya mo, dakilang Diyos,
nakasama namin ngayong umaga. Hallelujah. Lord, patuloy dakilang Diyos na sa iyo namin pinagkakatiwala ang bawat isa na narito ngayong umaga sa lugar na ito, dakilang Diyos. Anuman ang kanilang mga problema, anuman ang kanilang mga pasanin, anuman, Panginoon, ang mga nangyayari at nagaganap sa kanilang buhay. Narito sila, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa paanan mo, dakilang Diyos. Hallelujah. And Lord, simulan mo, Panginoon, linisin ang aming mga puso, dakilang Diyos, maihanda namin, Panginoon, ang aming buhay, maihanda namin ang aming puso, Panginoon, lalo na sa iyong nalalapit na pagbabalik, dakilang Diyos. Gamitin mo ang bawat isa, dakilang Diyos, ayon sa iyong nais at sa mga sinasabi mo sa puso ng bawat isa ngayong umaga, Panginoon. Lord, salamat, palayain mo, Panginoon, ang bawat isa sa lahat ng uri ng gapos, ng problema, gapos ng kahirapan, gapos, Panginoon, ng anumang mga bagay sa mundong ito, in the name of Jesus Christ. At muli, Panginoon, hallelujah, ay aming muli ikinukumit sa iyo ang aming mga buhay. Hallelujah. Lord, salamat sa kapatawaran. At salamat, Panginoon, gawin mo kaming bago bilang isang taon, anak mo na iyong tinawag at pinili. And Lord God, I pray, dakilang Diyos, higit na pagpapala at biyaya ang iyong inilaan para sa bawat isa at sa kanilang pamilya, in the name of Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan at ang karangalan. Ang kagalakan, Panginoon, ay manumbalik sa puso ng iyong mga anak. Kagalakan sa paglilingkod, kagalakan, Panginoon, sa maraming mga bagay para sa inyo. Ikaw ang maparangalan, Panginoon, ng aming buhay. At sa iyo namin binabalik ang lahat ng ito, at ang tagumpay ng aming gawain ay aming dinideklara sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Palampakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. God bless po. Sige po, dadako tayo sa ating pagkakaloob bago tayo tuluyang maghihiwalay. Amen. Lord, salamat po ngayong umaga sa mga bagay at halaga na ipinagkatiwala mo sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat at patuloy dakilang Diyos ang kasaganaan ng buhay ay patuloy na aming dinideklara sa bawat pamilya, sa bawat sambahayan, sa bawat tatay at nanay. In the name of Jesus, maging sa mga kabata at bata, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Magandang tanghali po. God bless. Ikaw ang kalikasan sa gitna ng kahinaan, ang Diyos magpagkailanman. Ikaw ang sandigan ko, pagkakilan ko, Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Biyaya sa bawat sandali, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalagasan sa gitna ng kahinaan, o Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siya sandigan, bumuog at siya